This is the day that the Lord has made. We will all rejoice and be glad in it. It has been declared that the year 2023 is the year of kingdom manifestation. And God never fails to prove His power, to prove His protection, to prove His provision, glory and unmerited favor upon His people. This year has become tough, but we have experienced life difficulties, persecutions, and sufferings. And still, we have overcome. Through Christ our Lord and Savior. We have overcome the spirit of poverty. We have overcome the spirit of complacency. We have overcome the spirit of familiarity. We have overcome the spirit of intimidation. We have overcome the Absalom spirit. God said in His words, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer. Be of good cheer. I have overcome the world. Hallelujah. Today, God had turned our mourning into dancing, our sorrow into joy. We will reap what we have sown. It is Him who causes us to triumph. It is Him who always causes us to win. Praise be the name of the Lord Most High. The very reason, every season. Hallelujah. There is a reason to celebrate. Some people say, "Oh, there is a reason to celebrate." Come on. Some people say, "Oh, there is a reason to celebrate." Oh, yeah, something. Oh, we worship you, God. Oh, the praises of the people. Be blessed. Be praised, oh God. This is
Strength.
Lord, this is your day. This is our day, Lord God. This is the day that you have made for us, Lord God. And we will rejoice and be glad in it, Lord. Lord, though this year we have experienced difficulties, challenges, trials, and sufferings, Lord God. And you have said that we are not exempted, Lord. We still thank you, Lord God, for you have given us, Lord God, the wisdom, the favor, Lord God, the strength and the courage, Lord God, to surpass all of this, Lord God. To overcome this, Lord God. To have victory, Lord God, in our lives, Lord God. Lord, we have overcome the spirit of poverty, Lord. We have overcome the spirit of complacency, Lord God. We have overcome the spirit of familiarity, Lord. We have overcome the spirit of intimidation, Father. We have overcome the Absalom spirit, Lord God. Lord, thank you very much because you have turned our mourning into dancing, Lord. Our sorrow into joy, Lord God. Now is the time. I said now is the time. We will reap the harvest. Hallelujah. It is you, God, who caused us to triumph in your name. It is you, God, who caused us to win every battle, Lord God. Praise be your name, Lord God. Praise be the name of the Lord now and forever. This we declare in your most precious name, Jesus. We pray. Amen and amen. Good morning po ulit sa ating lahat. A smiles on our faces, hindi makaalis yan all throughout, not just today, but for every day of the year, and the decades and more years to come. Merry Christmas and a Happy New Year. So sabi nga po sa kanta kanina, di ba? We are created to be victorious. No? Kaya ngayon, we are experiencing kingdom manifestation. And sabi nga ng ating pastor, pastor sa atin, huwag tayo sumusunod ng tama sa pamamagitan ng tawag pastor sa atin. Experience breakthrough. We have to get ready and pray every moment. Dapat masisi natin yan at maramdaman natin yan. So thank you Lord for this day. And ngayon po, kung malimutan pagkiin po muna natin ang mga taong nanonood. Unahin na po natin yung nanonood sa ating live streaming. Kasi Wing Wakat goes international. Diba? All the way from all over the world. Hello to you all po and welcome to Wing Wakat. At ngayon po, batiin natin ang bawat isa. Wish you
Ayan. So, very warm welcome. Ano po? At ngayon, as we gather here, purposely because we have to recharge our spirits, right? And this church, our church, Wakat, being our charging station, mag-start po tayo ngayon. And, okay, and now, as we hear the word of God, syempre, inig natin yan sa taong ipapasal sa atin. Our overseer of our soul, our spiritual father, none other than Pastor Awika. Yan. Okay. Okay na. Meron na dito. Okay. So, Merry Christmas! Talagang nakakatuwa kasi taon-taon nakikita natin yung biyaya at grasya ng Panginoon sa atin. Talagang sobrang buti ng Panginoon kaya hindi tayo matitigil na magiging grateful sa Kanya. Napakarami niyang pinapakita sa atin na habang tayo ay lumalago ang relasyon natin sa Kanya, nakikita din natin sumasama. Even yung our physical standing, nakikita natin yan, or yung tinatawag nating status, social status, hindi pwedeng maiwan, sabi nga ng aking mentor. So, hindi ko hayaan na sa araw na ito, although ito Christmas party natin, dahil sabi nga ng aking mentor, 2024 is the Kingdom Acceleration. So, importante na bilang panimula, ay gusto kong i-share sa inyo at lalong idiin pa. Ano ba talaga yung pinakang layunin kung bakit nagkaroon talaga ng... Anyway, tinuro ko ito nung nakaraang Sunday, the reason for decision. Tama ba? The reason for decision. So, yung iba, nasaan yung iba? Yung mga naandyan sa kusina, dito na muna kayo. Dali. Importante. Gusto kong makuha ninyo ito, kaya nga ilagahan natin. Even si Ariel, tapos na siya mag-barbecue. Kita nyo, napakahusay. Kuya. Okay. Si Ate Eya, susunod daw, maya-maya lang. Alam nyo naman, sila ang sumagot sa ating barbecue. At tayo may barbecue. At kami, kasama yung ating mga leaders, meron tayong lechon ngayon. So, hinay-hinay lang. Although, sabi nga, malaya tayo, pero hindi lahat ng kalayaan ay magbe-benepisyo tayo. Lalo tigit, yung mga, alam nyo na, pagkabawal sa inyo yan, tikim-tikim lang. Tama na. Medyo tumitibok-tibok na ang batok, tigilan na. Okay? May baon ba dyan rin? Yan ang ating yan ang ating, ang tawag dito? Nurse natin yan. Yan ay registered nurse at the same time. Yan ay ating police din. Kaya medyo kayo ay magbabait. Okay, kung ayaw nyo. At saka lalo tigit ngayon ang ating usher ay mga kagawad ang ating usher. Andera. Kagawad Nestor, tsaka si Kagawad Ferjan. Talagang patindi ng patindi, no? So, ayan. Talagang napakasaya, na tayo ay magkakasama. Sabi naman ng Biblia yon, napakaligaya na habang tayo nagkasama-sama. Kung mapunan ninyo, yung Christmas kasi, dalawang salita. Yan ay Christ at saka Mass. Si Kristo at saka ang Masa, o ang pagmamahal ni Kristo sa sangkatauhan. Okay? So, yun yung ating somehow lilinawin. Kasi ang sabi ng ilan, at nakikita natin talaga, at marami nagpo-post naman talaga noon. Partikular, ngayong taon na ito, ipapasok na taon, 2024, that Jesus is the reason for this season. Sabi ko, tama naman. Kaya lang, yung Jesus is the reason for this season, hindi siya yung kabuuan ng katotohanan. Kasi ang kailangan natin makuha, kaya nga itinuro ko sa inyo noong nakaraang linggo, yung about dun sa the reason for this season. Di ba? So, pinakita natin doon,
yung kung bakit naparito ang ating Panginoong Kristo. Yung kasing kailangan makuha. Kasi kung sasabihin mo lang, Jesus is the reason for this season, ano makukuha mong lakas doon? Di ba? Kaya nga, without you, na maunawaan mo, ano ba yung pinakang layunin kung bakit nagkaroon ng Pasko? Di ba? Beyond doon sa ating mga naiisip, doon sa ating mga acquired na mga knowledge about doon sa Pasko. Tayo dito sa Pilipinas ay talagang pinagpala. Kasi alam natin yan, sa ibang bansa, tinanggal na talaga si Kristo. Kaya sa kanila, happy holidays. At kalimitan sa kanila, hindi happy. Di ba? Kaya kakaiba ang Pilipinas. Particular tayong mga Kristiyano, dapat natin itong maintindihan. Ano po? In fact, sinabi ko, challenge ko yung sarili ko. Sabi ko doon sa mga anak ko, Nak, sabi ko kay Nico, ano lang yan, ilang slide tayo ko, Kayla? Ha? 50. Ay, 50 slide. Pipilitin ko 1 hour lang. Or less. Okay? Tulungan naman ako ng aking asawa. Para lalong umikli. Ano mo? Okay. Ayan, Rice Mass or Christmas. Mga kapatid. The danger of misunderstanding Jesus. Diba? Alam naman natin lahat, nung tayo nag-aaral, sinabi ko sa inyo, Jesus is the most misunderstood man on earth. Okay? Kasi yung mga Judaismo, siya rebelde, misfit, fanatic, misguided rabbi. They called Jesus, yun ang pinaka-worst doon, Beelzebub. Or si Satan yan Beelzebub. Okay? Ang mga Muslim naman, a prophet who failed, didn't finish his work. Ang Hinduism, good wise teacher lang siya, a healer, one of their gods. Sometimes, tayo mga Kristyano, nadadala tayo dyan no? Na para nagiging disposable ang ating Panginoon. Sa panahon lang ng kailangan, tsaka natin siya tinatawagan. Samantalang ang gustong-gusto ng Panginoon, yung total dependency sa Kanya. Kanina, habang ako'y nag-scroll, nakita ko doon yung about doon sa dalawang question daw na napaka-importante. Kung naniniwala daw ba tayo ang ating Panginoon ay ang Panginoong Jesucristo. He is the Lord Jesus Christ. Do we believe that He is our Lord? Kalimitan naman, very common ang answer. Yes, we believe. Kaya lang yung pangalawang tanong, siya ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? Medyo may nakakaroon talaga ng problema doon sa bahaging yon. Kasi pag sinabi mo, siya talaga yung Panginoon ng buhay mo, pwedeng yung iba mag-claim pa rin. Pero again, saan mo ginagamit yung oras mo? Saan mo ginagamit yung iyong treasure? Basta anything about you, saan mo ginagamit? Doon makikita at mahahayag sino ba yung Diyos mo. At kalimitan, nakikita natin at mahahayag ang ating palang Panginoon kung hindi sarili natin ay ibang tao. Each other, our wife or husband, or yung ating mga anak o ating mga magulang, or yung ating mga kaibigan, meron din ganyan. Di ba? Kaya nga, ang sabi ni Pastor Ed Lapis, anything na kung saan ay mas pinaglalaanan mo ng higit na panahon, yun ang iyong Diyos. Okay. Kaya nga, doon sa ating mga pag-aaral about God's kingdom, pinakita ko sa inyo, yung Matthew 6:33, napakamalaman noon. At hindi ito mabilis gawin. Sapagkat pare-parehas tayo na kung saan ay nahirate, na hindi talaga naman natin naintindihan yung about God's kingdom. Although, there are several verses in the Bible, in fact, sa New Testament, particularly, yung gospel, okay? Yung gospel kasi is about God's kingdom. Ang Panginoon, kung mapupuna po ninyo, kung gusto talaga nating malaman, bakit may Pasko, ang titignan natin at dapat natin pag-aralan, anong tinuturo ni Kristo? Diba? Kaya nasabi ko, ayan, natin niyo po, ang Hinduism, good wise teacher, a healer, one of their gods. Ang atheist at humanist, parang parehas yan A mere man, tao lang siya. Historical figure, made into deity. Okay? Mga scientists at media, subject for investigation. Ito yung pinakang nakakalungkot at pinaka-worst. Sabi ng katulad nating Kristiyano, siya raw yung founder ng religion. At pag pinag-aralan niyo ang Bible, wala siyang inindorsong relihiyon. Kung mapupuna po ninyo, pagkain yung pinag-aralan ng Biblia, ni minsan wala siyang inindorsong relihiyon. Okay? Kaya nga tayo mga born again Christian, lagi natin sinasabi, hindi naman relihiyon, kundi magandang relasyon. Di ba? O ngayon, nasa religion ka, dapat maganda. Kung tama. Di ba? Dapat
Kaya ka napunta sa religion simply because sa ating bansa, mayroong mga pinapatupad na law of the land. Pag wala ka sa isang samahan, pwede ka nilang issue na ikaw po ay illegal assembly. Makakasuhan ka. That is why, nagkakaroon ngayon ng mga kanya-kanyang grupo. The only problem is, marami, particular sa Pilipinas, ang nagkiklaim. In fact, pare-pares born again, magkakaiba ng pangalan, pero magkakaiba rin na sila ng panuntunan. Pero kung tutusin, dapat isa lang. Siya nagsisimula. Isa ulit siya narinig ko kanina na nagtuturo, as I scroll yung Facebook, sabi doon sa Reels, yung lagi natin pinag-aaralan, alam nyo, hindi nyo pwedeng mahigitan pagdating sa spirituality ang inyong pastor. Ang pastor na nagdidetermine ng kalalagong spiritual ninyo. Kaya napaka-importante na ang isang pastor talagang walang tigil din nag-aaral, nagsasaliksik, patuloy na kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Para yung inyo ring pagiging Kristiyano ay mayroong progression na tinatawag. Okay? Mayroong pagbabago. Ang sabi ko nga sa inyo, di ba, habang ako nagtuturo sa inyo, na ang ating Panginoon ay Diyos ng pagbabago. Sa Diyos na hindi nagbabago, pero sa Diyos ng pagbabago. Mga kapatid, at lagi ko sinabi sa inyo, the only edge that we have pagdating sa demonyo, yung pagbabago. Kasi ang demonyo, hindi niya na kayang magbago. Okay? Kaya nga tayo, bilang isang tao, tinakda ng Panginoon, di ba sabi ng Panginoon, come up higher. Wala siyang ibang ninais kung hindi patuloy-patuloy magkaroon ng progression o pagbabago ang ating buhay. The only problem is, meron tayong free will na tayo magde-determine kung talaga ba na ayusin natin yung ating buhay, depende or nakadepende doon kung ano yung ating naririnig. Okay, sabi ng Christians, Jesus was the founder of religion. Ito yung ngayon lang. Jesus is the reason for the season. Ang sabi ko nga rito, ang tingin ko rito, hindi lang ito half-truth. Kung hindi, gatiting pa lang ito dun sa truth. So napakaraming kailangan nating maunawaan why Jesus is the reason for this season. Napaka-importante. Kaya nga doon natin inuugna yung salitang Pasko. Okay? Kaya tayo nagdiriwang ng Paskwa. Mga kapatid, it's simply because meron tayong magandang naranasan, relasyon sa ating Panginoon. Mga kapatid, alam nyo, sabi sa Amerika, or sabi ng mga expert, some places in America, hindi talaga nila ito sineselebrate. Kami, bilang nakarating na, I don't know, nandito yung aking mga tita, pero si Tita Seni, alam ko, naranasan niya na yung Pasko rin sa Japan. Si ang tatay, kahit pa paano, nakaranas na rin. Si Tita Juliet, wari ko, nakaranas na rin. Hindi kasing saya natin dito mag-celebrate. Pati yung mga palamuti na lang, yung mga lugar na kung saan merong ambience ng Christmas, walang masyadong ganun sa kanila. In fact, most of them, nagwo-work pa rin kahit Christmas. Pero tingnan nyo tayo, napakahaba ng ating Christmas vacation. Di ba? Ngayon, ang gusto ko mangyari dito, sa biyaya ng Panginoon, lalo nating ma-maximize yung ating enjoyment na tayo naging Kristiyano. Kasi, hindi lang basta nakiklaim ka, pero when you claim that Jesus is the reason for this season, alam mo kung bakit ang Panginoon ay sinilang. Okay? Kung bakit nagkaroon ng Pasko. So, yun yung ating hihimay-himayan. Tandaan nyo itong mabuti. The birth and resurrection of Jesus is just part of the program. Mga kapatid. So, ano tinutukoy ko rito, mga kapatid? Alam nyo ba na yung pagkabuhay na magmuli ng Panginoon at saka yung kanyang pagkakasilang, mga bahagi lang po ng programa yon. Isang napaka-importanting programa na kung saan manunumbalik sa original na purpose o function yung tao, which is yung dominion o yung rulership. For us to experience His kingdom. Na yun yung original talaga na plano ng Panginoon na maranasan ng mga tao kung bakit niya tayo nilikha. Na kung saan tayo ngayon ng mga ngasiwa ng mundong ito. Babalik doon sa ganon. Hindi tayo yung minamanduhan, may darating lang na sinasabi na bagyong darating, some of us, talagang sobra na yung pag-aalalang ginagawa. Di ba? E titigil tayo doon sa mga ganong klaseng kamalayan at ang ating ngayong patuloy na i-exercise, yung ating dominion power na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya lang, again, hindi kaya itong mabilis gawin. Kasi even Christians nowadays, hindi nila naunawaan how powerful they are. Isa pa rin sa narinig ko as I scroll.
I don't know, parang narinig din ni aking anak. Ang sabi ni Dr. Miles, sino din di siya magre-require ng isang bagay na hindi mo kayang gawin. Alam niyo kung ano yung particular na verse na sinabi niya? Be perfect, for your Father in heaven is perfect. Minsan, pag nakikita nila na yung isang church ay mahigpit, ano kanilang equation? Sobrang naman righteous ninyo. Ano kayo, hindi na nagkakasala? Yun na naisip ko, nung biglang binanggit yun ni Dr. Mars. Si Lord hindi pwedeng magsabi sa'yo ng isang bagay na ipapagawa niya sa'yo na hindi mo kayang gawin. Hindi, ang Panginoon hindi sadista. As far as I know, napakabuti niyang Diyos. Siya ang pinakamabuti sa lahat. Even sa magulang, siya ang pinakamabuti sa lahat. At hindi siya magre-require na isang bagay na hindi natin kayang gawin. Just like yung verse na yon, be perfect, for I, your Father in heaven, is perfect. Totoo, hindi ka banal. Pero, naandun ka sa proseso, and you're proud of that. Because nagagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ko, doon pa lang sa pag-seek first, may problema na tayo eh. Hindi talaga natin siya top priority. Nakita nyo kanina pinos ko? Ano nakalagay doon? All of us, gusto talaga yung produkto. Ba't kaya naging ganun sila? At worst, yung iba, kung ano-ano accusation sinasabi. Kaya nga sabi ng Panginoon, don't mind them. Mind me. Diba? So, doon natin nakita ang ganda ng product. Tsaka nakita natin napakaraming bagay doable pala. Nakala natin nung panahon na tayo nag-start kay Lord at wala tayong mga bagong aral na mga naririnig, hindi kayang magangyari. Pero nakita natin, minangha tayo ng Panginoon, particular sa iglesyang ito. That is why we are so thankful sa Panginoon sapagkat napakarami niya laging ginagawa sa ating mga buhay. Hindi lang sa church ito, kundi sa mga buhay ninyo. Di ba? So, particular, yan yung ating mag-asawang si Kagawad at saka si Chunri. Nakita natin kung paano sila naging sobrang thankful. Kasi yung kanilang anniversary kay Lord ay talagang paganda na paganda. Diba? So, dahil sa ating mga natututunan, ina-apply natin sa ating buhay, nakakita natin, may napakagandang resulta nito, mga kapatid. So again, yung pagkakasilang ng Panginoon at yung kanyang kamamatay ng pagkabuhay na magbuli, isang bahagi lang po ito. Doon sa programa, napakalaking programa ng Panginoon para ibalik yung bagay na nawala. Tandaan ninyo, napakarami nating hinahanap. Pero alam nyo, isa lang ang dapat mong hanapin. Walang iba kung hindi ang kingdom ni Lord at ang kanyang katuwiran. Yun ang sinabi ng Biblia. Mga kapatid, and all these things shall be added unto you. Tingnan nyo po, ito malaking problema natin. Lagi natin sinasabi o lagi na nakakarinig ng turo about Jesus Christ. Pero again, pag-aralan nyo po mabuti ang Biblia, wala kayong makikita particular in New Testament na itinuro ng Panginoon yung sarili niya. In fact, in the Gospel, in the four Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, mga kapatid, ang itinuturo niya lang po doon patungkol sa kingdom niya. Kingdom niya. In fact, ito yung isang talata na nakita ko na may sinabi sa sarili niya. Ano sinabi niya sa sarili niya? Basahin niyo. 1, 2, 3, go. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tingnan niyo ha. Nagsabi siya patungkol sa sarili niya, pero ang direksyon pa rin patungkol sa paghahari ng Diyos. Ano sabi niya? There's no other way but me through my Father in God's kingdom. Mga kapatid. And then, therefore, I'm also the truth that will set you free. You must know me. Tandaan niyo kung ba't napapahamak ang marami? Sabi ng Panginoon, my people are destroyed because they don't know me. Isipin niyo, tao niya mismo, hindi siya kilala. Pwede pala yun, nakalagay sa Biblia. Kaya pag nasisira ang buhay ng isang tao, wag na kung ano-ano sisihin niyo. Simple lang. Ang sabi ni Lord, ang conclusion niya, kaya nasisira ang buhay ng tao, hindi talaga siya kilala. Kahit anong ganda niya magsalita, kahit anong daming verse niyang sinasabi, pero pag tinignan ang buhay niya, doon yung makikita kung totoong kilala si Lord. Yun ang conclusion ni Lord. My people are destroyed because they don't know me.
Because He's the truth. Ano sabi ng Panginoon? Yes, the Bible is the truth. Alam natin yan. Pero without you knowing it, the truth behind the truth, therefore, hindi ka lalaya. Kasi sabi niya, you must know the truth. Yun ang requirements. You must know the truth. For the truth will set you free. Sa madaling salita, kahit matagal ka na Kristyano, kahit pastor ka pa, kahit bishop ka pa, ano man ang title mo, pag hindi ka malaya, isa ibig sabihin yan, hindi mo alam ang katotohanan. Sabi ni Pastor Ed Lapis, kung hindi natin alam ang katotohanan, isa lang ang alam mo. Ano yun? Sinungalingan. Kasi tingnan nyo, may emphasis siya. Sa ibang bagay, wala kayong makikitang daan. Siya lang. The. Yun ang kanyang emphasis. I am the way. There's no other way. Yun ang ibig niya sabihin doon. I am the truth. There is no other truth. May naririnig kayo ibang katotohanan, pero hindi kung galing kay Lord yan. Sa ating Panginoon sa Kristo, that's not the truth. Okay, ano pa isa? I am the light. Ibig sabihin, when you knew Christ, may buhay ka. Hindi yung laging pagka tinatanong ka, kumusta ang buhay? O ito, kahit pa paano, sumisipa pa rin sa biyaya ni Lord. Ang tingin ko, pag biyaya ni Lord yan, hindi pa sipa-sipa ka lang. Tama ba? Mga kapatid, yung buhay mo talaga, makikita. Tingnan niyo po, isa sa mga narinig ko ngayon sa aking mentor. Ano sabi niya? Most of us kasi laging yon, Jesus, Jesus, Jesus. Pero, ang problema ito, we are all claim that we knew Jesus, the problem is yung buhay natin. Hindi pa totoong maganda kay Christ o sa mga tao. Tingnan niyo po ang example ng aking mentor. Ano sabi niya? Let's say, may isang lugar na gusto kong puntahan. Ang tanong, bakit gusto mong puntahan yung lugar? Dahil ba doon sa mayor ng lugar? O dahil doon sa ganda ng lugar? Minsan pumupunta ka sa lugar, hindi mo naman kilala yung mayor. Tama ba? Dahil doon sa ganda ng lugar. Tama ba? Tama. Nakaalis at nakapag-enjoy ka na sa lugar without knowing kung sino yung mayor doon. Tama? Pero we Christians ay talaga confused. Why? We keep on insisting that we know Christ, therefore yung experiences, problema. Bakit maraming mga tao sa labas irritable sa Kristiyano? They keep on insisting yung mga verses in the Bible, ang galing magsaulo, pero yung buhay walang mapakitang patotoo. Kaya most of you, particular yung mga matatagal na sa akin, in fact, si Perjan, tsaka si Norin, yung pulis na kasama nila, okay? Nasabi nga yun rin, Pastor, medyo matindi po ang linya nun. Siya po'y bagman. Ang alam ko sa bagman, hindi magandang trabaho yan ang isang pulis. Bagman. Pero grabe, na-amaze sa buhay nitong mag-asawa. Ngayon, tingnan niyo mabuti sa sarili natin. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon na laging minimithi niyan, okay? Progression. Kung halimbawa sa taon na ito, nakita mo, na talagang hindi ka naka-breakthrough. Tandaan niyo itong mabuti. Mga kapatid, ang Panginoon wala siyang ibang ninasa kundi lagi tayo nagtatagumpay. Kaya niya tayo nilikha kasi gusto niya magtagumpay tayo. Pag hindi tayo nagtatagumpay, titiyakin ko sa inyo, hindi kasalanan ni Lord yon. Most of the times, kasalanan mo. Kasalanan natin. Mga kapatid. Kaya nga pag nakarinig kayo ng mensahe, ang sabi ng Panginoon, put it into practice. That is the very purpose bakit ka nakarinig ng mensahe. Pero kung hindi mo ito lalagay, o hindi mo ito ipuput into practice, ang sabi ng Panginoon doon sa talatang iyon, mangmang ka. Mangmang ka. Kaya maraming Kristiyano tumatanda, pero walang breakthrough sa buhay. Napakabilis mabagabag. Napakabilis mag-alala. Why? Hindi kilala talaga si Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo nagmamayabang, pero for God's glory. Diba? Hindi mo na aantayin yung Pasko. Kung si Kristo na naging sanhi ng Pasko nasa puso mo, araw-araw kaya kanyang paranasin Pasko. Yun ang totoong Pasko. Mga kapatid. Okay? So, pinakita ko sa inyo emphasis. Ultimo siya. May binanggit pero on direction pa rin patungkol sa paghahari niya. Okay? O, tingnan niyo mabuti. Inihula prior doon sa kanyang pagkakasilang. Okay? Isaiah 9:6. For as to us,
For to us, a child is born, to us, a son is given. And the government, may emphasis ulit, the government. Pag sinabing the government, at nandun yung the, ibig sabihin, there is no other government just like this government na dala-dala ng ating Panginoon sa Kristo. And what is that government? Kingdom government. Mga kapatid, kaya nga po, ang naging problema natin, pare-parehas tayo na kung saan lutong-luto ang ating isipan. Meron tayong settings ng demokratiko. Kaya sa atin lagi, paramihan. Pero makita natin ng Panginoon, ang Panginoon pumoko sa 12. Kasi nakita niya yung dilema na napakaraming mga Kristiyano, kaya lang sumusunod because of what? Miracles and wonders. 7 kind of people who follow Christ. Sino-sino yung mga yan? Okay? Yung laging gusto ng milagro. Pero napatunayan natin, ang milagro hindi bumabago ng tao. Sa wilderness, mga kapatid, a series of miracles nangyari, nag-takes place during that time. Pero ano nangyari? Nakapunta ba sa promised land? No. They keep on murmuring, they keep on grumbling. Why? Because of their settings. Anong settings nila? Slavery. Meron silang kaisipan ng mga slaves. Eh paano? Hindi mo naman masisi. 400 years sila na under ng Egypt. Slave sila for 400 years. Kaya hindi ganun kabilis, mabago ang isipan. Kaya nga nung nalaman ko itong bahaging to, sabi ko, praise God. Inilagay mo ko sa ganitong kamalayan. Na hindi ganun kabilis, talaga mabago ang isipan ng tao. Sabi ko nga, alam nyo, sobrang grabe po ano ba yung counterpart ng evolution? Hindi. Yung pangit. Mutation. Yung mutation ng mga sin, something like that, mga kapatid. Ano yun? Nagbago ka na. Umayos ang buhay mo. Okay? Wala pa ring epekto. Unlike nung dati, nung araw. Magbago ka lang, makita mo, ang dami mo na babagian. Sabi ko nga ang nanay ko ang dami niyang nadala. Ang dami niyang napatanggap sa Panginoon. Pero doon ko nakita, yung pagtatag ng Kristiyano, doon yung sa laging pag-aaral ng kanyang salita. Amen. Sapagkat doon lagi nakabase ang pagbabago ng tao. Sabi nga ni Einstein, doing the same thing, expecting different result, insanity. Okay? So, tingnan niyo po mabuti ha. Ano yung mga mararanasan natin doon sa gobyernong yun na dala-dala ng ating Panginoon sa Kristo? Okay? Kasi ang claim natin, we are all Christians and therefore we know Christ. Okay? Kasi ang claim natin, sila, nalimutan na nila yung pinakang essence ng Christmas. Bakit may Christmas? Ang tanong natin dito, tayo kaya, hindi kaya natin alam, o nalimutan, o nineglect? At worse, hindi ba talaga bang alam ba natin? O tingnan natin, mga kapatid, ano ang dala-dala ng gobyerno kung talagang totoo na kung saan ang Diyos o ang ating Panginoon sa Kristo na naging sanghini ng Pasko nag-aari sa buhay natin? Anong mararanasan ng mga tao doon sa gobyerno niya? Okay, the government, siya nag-emphasis. Ang sabi rito, will be on his shoulder. Ibig sabihin sa authority niya, na doon yung gobyernong yon. Shoulder, speak of authority. Ang sabi rito, and he will be, ito na mararanasan ng mga tao na nasa loob ng kanyang pag-aari. He will be called what? Wonderful Counselor. Kahanga-hangang tagapagpayo. Kumusta? Buhay natin, napapayuhan ba talaga na ating Panginoon sa Kristo? Talaga bang nasa... Di ba? Sama magre-reflect kasi sa buhay yan. Amen. Okay, ano pa sabi rito? Mga kapatid wala kang pinakamainam na may papayo. Nakita ko nga sa isang tao walang pinapakinggan, mahirap payuhan. Pero nakita natin, pagka may pinakikinggan na authority, kaya na importante sa authority. Yeah. Yung ating pinag-usapan, why most of you, naging maayos yung inyong paglakad bilang isang Kristyano, may pinakikinggan. Amen. Okay? Tingnan nyo si Kenneth, kahit sinong principal. Wala akong kamalay-malay. Si Mother Earth pala, asawa pala ng may-ari ng Chooks to Go. Napapanood ko yung may-aring yan. Gawa nila Benji Paras. Yan ang model niyan, mga paras, magtatatay. Ayun pala nakamit ni Kenneth at yun yung pinag-ispikan niya. Kita nyo si Kenneth, binigyan ng unlimited na voucher sa Chooks to Go.
Unlimited ba yun? Ayaw sabihin ni Kenneth kung ilan eh. Mukhang limited yan. Oh, pambihira, no? Grabe, impluensya. Diba? So, mga kapatid, kung sa atin ng ating Panginoon Kristo, tiyak, may maganda kang payo na magpapaganda rin ang buhay mo. Okay? Ano pa? Mighty God. Oh, bakit lagi nag-aalala? Konting problema, nag-aalala, meron kang mighty God. Almighty. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa? Everlasting Father. Mga kapatid, ibig sabihin, walang hanggang Ama. Hindi ka magiging yung pakiramdam mo na parang lagi kang iniiwan. Because meron kang everlasting Father. Anong ba? Prince of Peace. Ako, Diyos ko, lagi na lang aligaga. Lagi na lang balisa. Pero sabi mo, may Kristo ka. Pero sabi ng Panginoon, kapag ka ikaw nasa ilalim ng pag-aari ko, the government, ano sabi niya? Yung Prince of Peace. In fact, ang kasunod niyan, and the peace of that government will be no end. At tingnan nyo, ano man nangyayari sa paligid ninyo? Partikular, kung kaanak mo, ngayon, may pamilya na nga yan eh. Ang may pamilya na, mga kapatid, hindi mo na siya kargo. Pag ikaw may pamilya na, ang number one dapat kargo mo, yung pamilya mo. Hindi pwedeng okay kayong dalawa na kung sino man Poncio Pilato, hindi kayo okay ng asawa mo. Doon ka mananagot kung sino yung pamilya mo. Yan ang immediate family mo. May kanya-kanyang pagpili yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung matino ang isip na katulad ng mga, ibig sabihin, ng isang pastor na matino ang isip, mga kapatid, mahirap magpastor po. Dalawang mag-asawa na hindi mo kayang patinuin. Partikular, kung yan yung mismong malaking magbigay doon sa church, nako, marami na akong kilalang ganyan. Pero mga kapatid, pag yan hindi, o walang pinakikinggan na authority sa buhay nila, ang hirap tumino niya. Pero tignan nyo, nakikita natin, nasabi ko sa inyo, sa gobyerno ng Panginoon o sa kingdom ni Lord, ang pinakamakapangyarihan sa salita, obedience. Ayaw ng gobyerno natin yun na kinalakhan, na democratic form of government. Kaya tayo, cooperate lang. Kaya kapag kaanturo, pumapaburo sa'yo, kaya, praise God, amen. Pagka dinidil na yung inaccuracies mo, hindi, mali naman yung sinasabi niya. Hindi naman tama yung sinasabi niya. Lalo tigit kung familiar ka doon sa nagtuturo. Di ba? Pero nakita natin, ang sabi nga ng Panginoon, all scripture is God's breath. All. All. Wala kang pipiliin dyan. At ang maganda niya, pag tinanggap mo, it will benefit you. Ikaw magbe-benepisyo niyan. Yun ang gusto ng Panginoon. Okay, diretso natin. Yan ang mararanasan ng tao, ha? Kaya kung makita ninyo, na parang pastor, parang yung iba dyan, hindi ko pa nararanasan. Di patuloy pa rin na pagsunod. Sabi ko sa inyo, hindi ganun kabilis. Itinuro ko sa inyo noong nakaraan, di ba? Napakahirap baguhin ang isip ng tao. Kaya nga, the only way for us, na mabago yung isip ng tao ating sesiran, pakita mo yung buhay mo. Amen. Yung buhay, kasi yung buhay hindi pwede magkamali. Pwede nga, ang gaganda na sinasabi, pero tingnan mo yung buhay. O anong klaseng buhay? Si Lord ba talaga nasusunod? O ang inuuna niya, yung kanyang trabaho, inuuna niya, yung kanyang pamilya, inuuna niya, yung kanyang negosyo. Ano sabi ni Lord? Isa na sinabi ni Lord na unahin eh. Seek first what? My kingdom. Siyempre, kasama yung righteousness doon. Righteousness niya, hindi righteousness ng tao. Tingnan nyo, pagbaba, after ng testing, nanalo siya doon sa testing. Siyempre naman, full of the Spirit, paano hindi mananalo? Ano mang sabihin, yung mga kinokot ng demonyo nyo, verse 10 sa Bible. Pero hindi siya umubra sa Panginoon. Why? Full of the Spirit, mga kapatid. So, nagpapakita na si full of the Spirit, ang dami niyang laman ng mga now word, fresh revelation. And therefore, pagbaba ng Panginoon, ang una niyang entrada. Okay? O sinabi, kaagad, ang declaration niya kaagad is what? Yung sinabi rin, na nagpapakita, pinagpapatuloy niya lang, yung ministry ni John the Baptist. Ano yun? Preaching of God's kingdom. Repent. Parang sila nang binanggit eh. Repent. For the kingdom of heaven is at hand. Nung sinashare ko sa inyo to, ang ibig sabihin nito, abot kamay mo na. Yung kaharian ng Diyos, abot kamay mo na sapagkat siya na may dala-dala. Hindi ka na malilito kasi siya full of grace and truth.
Ipapaliwanag niya sa iyong mabuti kung anong dapat mong ginagawa na hindi mo magawa-gawa. Kaya kasama yung grasya, empowerment, para magawa mo yung kanyang matagal na nire-require na ipagawa, para magkaroon ng changes sa buhay mo na naayon sa kanyang kalooban. Okay? Mahirap mag-repent. Ang repent kasi, change the way you think. Change your thinking. Kung lagi yun na naririnig mo, hindi mo mababago isip mo. Kaya makita mo napakaraming Kristiyano, pare-parehas naman ang naririnig. Pare-parehas ang practices. Di ba? Na-practice ng practice. Alam nyo, hindi ko mo yun yung naging practice ninyo na antong sa kultura o tradisyon. Ay tama na yan. Marami tayong mga kultura, hindi tama. Kaya you must see to it na yan ay naka-align sa prinsipyo at batas ng Panginoon. Para tiyak mo, tama yung iyong ginagawa. Kaya tinan mo, paano ka magre-repent? Wala ka namang bagong naririnig. Kaya ang sabi ng Roma, paano sila makakapakinig? Wala naman nangangaral. Hindi yung literal na walang nangangaral. Marami nangangaral, pare-pare sinasabi. Ibig sabihin, kaya mapuna mo, ang mga Kristiyano, ang faith nila, pare-parehas. Ibig sabihin, pag may problema na, hindi na alam ang gagawin. Hindi tayo nagmamalaki. Alam natin, lahat ito, biyaya lang ng Panginoon. Tingnan nyo, pag may problema kayo, nag-away kayo, anong ginagawa nyo lang? Kung minsan lalapit kayo sa akin, papalalahanan ko lang kayo. Kapatid, itinuro ko na yan. Di ba? Ito yung sinasabi ng Panginoon, Diyos sa nangyayari sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, ang disorder, galing yun sa violation ng principles. Ang Diyos kaya naglagay yan ng mga batas at prinsipyo para yung kanyang tao nasa order lagi. Hindi out of order. Kasi at worst yan, magiging destructive yan sa pamilya. At worst, nagkakahiwa-hiwalay. Yun ang nagiging problema. Pero when we are all guided ng laws at principles ni Lord, kita na naka-align lagi. Okay. So yung repentance, nangyayari lang yan pag may bago ka naririnig. Because faith comes from hearing. Hearing and hearing. Hindi reading. Mahalaga nagbabasa ka. Pero mas importante, meron kang authority sa buhay mo. Kahit pastor, dapat meron. Hindi ka pwedeng direkta. Luke 4:43. Tingnan nyo nga, Panginoon mismo. Entrada niya kaagad. Hindi niya pinagmalaki kagad yung sarili niya. Kung hindi kung ano yung daladala niya. Anong daladala niya? Kingdom of God. Another. Okay? Yung katotohanan. Yung daan. Okay? At yung buhay. Daladala niya. Ano yun? Yung paghahari ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Kanyang kaharian. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon dito, pangalawang beses sinabi, anyway, ilan lang itong mga, hindi ito sunod-sunod, pero pinakita ko lang dito sa inyo, para bigyan ng emphasis, yung pinakang essence, ba't may Pasko? Bakit Jesus is the reason for this season? Mga kapatid, ano sabi niya? I must preach what? Born again concept? I must preach faith? Okay? Resurrection? Okay? O yung paghayo? Ano sabi niya? I must preach what? Kingdom of God. Okay? Because for this purpose, I have been sent. What is the very purpose? But make Christmas. Gawa ng kingdom ni Lord. Because that is the purpose, ba't siya pinadala? Yung kingdom ni Lord na nawala sa atin, yun yung gustong maibalik. Kaya nga gusto natin lahat sa langit. Kasi sa langit walang problema. Sa langit wala nang malungkot doon. Sa langit wala nang may sakit. Di ba? Ang pagkain doon, buffet lagi. Di ba? Ang katawan doon, hindi matataba, hindi mga patpatin. Di ba? Ibang katawan natin doon, papalitan tayo ng glorified body. Yes. Kaya gusto natin doon. Kaya natin gusto yun, kasi yun yung nawala sa atin. Na hinahanap natin ng mahabang panahon. O tingnan nyo, ano pa sabi rito? Matthew 2:1-2. Pagpapatunay lang sa inyo na yun talaga yung layunin kung bakit siya. Okay? Pumarito. Sabi ko nga sa inyo kanina, bahagi lang ng programang yon. The mere fact nung tumanggap ka, hindi ka kagad namatay, bahagi lang siya ng program. Kasi yung palang pagtanggap mo, ayun ang kabuuan ng programa, di ang lahat ng tatanggap, mamamatay na. Tama ba? Pero the mere fact buhay ka pa, bahagi lang ng program. Okay? Kasi, ang very reason, ba tayo niligyan ng Panginoon? For us to rule. For us to have dominion. Over our place of influence. Mga kapatid, tingnan niyo sabi rito. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men
from eastern lands arrived in Jerusalem asking, where is what? King. Siyempre nga naman, ano naman yung kingdom kung walang hari? Diba? Siya yung hari noon. Yan yung pagpapatunay kung bakit siya pumunta. Hindi lang para Pasko. Na yung Pasko nararanasan natin ngayon. It's beyond that. Na kung sasabihin ko nga sa inyo, pag talaga nakilala mo ang Panginoon, alam mo, priority mo, hindi ka lito. Hindi pwedeng napakarami mong ginagawa. Jack of all trades ka. Dami mong expertise. Pero abalang-abala ka. Malaman mo, sabi ng Panginoon, para kang si Marta, abalang-abala sa maraming bagay. Ay sabi ng Panginoon, isang bagay lang mahalaga. At pinili yun ni Maria. Okay. Where is the newborn king of the Jews? Oh, hari siya. Ha? Tingnan niyo pa ito. O, kayo bumasa. 1, 2, 3, go. So you are a king. Jesus answered, you say correctly that I am a king. For this I have been born, and for this I am brought into the world. Bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Tingnan niyo, some of you, ngayon lang naririnig itong mga ganito. Ang sabi rito, you say correctly that I am a king. Sabi niya kay Pilate. Diba? Bakit daw? For this I have been born. Inulit niya ulit. This is my purpose. Ba't ako sinilang? Okay? Para ako yung magiging hari ng aking kaharian. I-execute ko sa inyo kung ano yung dapat ninyong ginagawa. Okay? To bear witness to the truth, everyone who is of the truth hears my voice. Okay? Ang sabi pa rito, tingnan nyo, katunayan ulit na ang dala-dala niya ay kanyang kaharian. Together they will wage war against the Lamb. And the Lamb will conquer them, for He is Lord over all, small letter, lords. And King, capital letter K, of small letter K, kings. Siya yan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung dito sa sablay, tayo, kahit tayo Kristiyano, doon nagkakaroon ng ano yon, napupurpit yung breakthroughs, yung success, di ba, yung mga blessings na dapat nasa iyo, na dapat ikaw nakakaranas. Tandaan niyo yung tinuro ko sa inyo about doon sa, minsan naisip natin, ba't kaya ganun? Yung mga walang pagkakilala kay Lord, sila yung mas mayaman sa mga may kilala kay Lord. Tama? Kasi claim natin, kilala natin si Lord eh. Ngayon nakikita natin, habang binubuklat natin ito kanyang salita, mukhang hindi natin kilala si Lord. Anyway, yung isinyer ko sa inyo about doon, tandaan ninyo, kasi sila may mga prinsipyo sila, na kahit hindi sila aware na yun pala yung prinsipyo ng Biblia, ginagawa nila. Ano yun? Sabi ko sa inyo, ba't mayaman ang bansa ng Japan? Number 1, disiplina. Sabi nyo dati, ang alam natin before, para umayos ang buhay mo, kailangan ng kasipagan. Titiyakin ko sa inyo, hindi kayo sisipag sa magsasaka. Pero marami, sorry, hindi ko minimeno sa magsasaka. Okay? Kasi mahal ko ang kanin. Hindi ko sila minimenos. Gusto natin yung kanin eh. We Filipinos, always rising. Keep on rising. Okay. Anyway, yung binabanggit ko sa inyo about that is, mga kapatid, maraming mga magsasaka, okay, nalalabasan lang sila. O nakikitanim, ano bang mga tao ko, gapas, or ani, parang gano'n. Pero kalimitan sa kanila, baon na sa utang bago pa gawin yon. O ngayon, sabi nyo, sipag. Kasama rin na sipag, pero hindi iubra yung sipag lang. Tama ba? Discipline. Nakita ninyo, ba't mayaman ang bansa? At hindi lang yun, integridad. Ganun ang bansa ang Hapon. Kapatid, at sobra nilang iginagalang ang privacy ng bawat isa. Kaya nung kami po ay, di ba, nabigyan ng pagkakataon sa magitan ng aming leader, o na mentor ko, na maisama nga sa dinner, in-invite kami. Yung sabi ko sa inyo, si Alan may pinanotice, pagka pala made in Japan yung iPhone. Ito yun ang pangalan ng kaibigan mo? Si ano? Si Tyron. Made in ano yung iPhone mo, Tyron? Sa ibang bansa ba yan? Dito mo na binili. Sa ibang bansa. Pero hindi sa Japan. Hindi made in Japan. Hindi. Yung made in Japan daw kasi, hindi tinatanggal yung shutter sound. Hindi tinatanggal. Kaya pag nagsashot yun, alam mo may nagshot sa'yo.
Alam mo may nag-shot. Kaya hindi pwede ang manyakis doon. Shot ka pag ikaw ay nakasuot ng maikli. Hindi pwede. Ganun pala. Isipin mo, na-notice pa yun ni Senator. Diba? So, nakita ninyo very effective ang prinsipyo ng Panginoon. Kahit ang believers, ang maglalapat yan, even hindi nila talaga yan totally alam. Mga kapatid, very effective yan. Kaya ganun sila. Bakit ang Pilipino? Mahirap. Hindi dahil kurap lang. Hindi dahil doon. Marami sa atin, walang disiplina. Number one, walang disiplina. At ito pa. Okay, even Christians, walang integridad. Walang integridad. Alam nang ayaw ni Lord nun, papalusot pa. Mabait naman si Lord, pwede yan. Sumisabi sa'yo, pwede. Sabi ko nga sa inyo nandito ka, rumedy ka. Na talagang pag ako leader mo, pag sinabi ni Lord, wag talaga. Kasi hindi ka pa ba nagsawa sa nararanasan mong hindi maganda? Buhat ng bunga ng iyong mga pagsaway sa kanyang kalooban. Sa isipin ko, sige, kung hindi ka pasawa, di sige, magpakasawa ka. Huwag lang humantong na wala ka ng kakayanan, tsaka mo sabihin, Lord, ayoko na, suko na po ako. Sabihin sa inyo, ngayon pa, paano ka pa? Kung kailan hindi ka na makalakad, Lord, tsaka po ko hahayo. Kaya sabi ko sa inyo dito sa church na ito, ang number 1 ko inaangaan si Nanay Pani. Grabe ang pagmamahal kay Lord. Siyempre, mahal niya rin ako. Kasi ako yung lingkod ni Lord dito Diba? At grabe yan. Kaya si Nanay Pani, regular kong binibigyan ng isang kabang bigas. Kasi may isang kabang bigas yan. Tuwing Pasko. Isang kaban. Kaya lang panduwende. Kaya mga kapatid, tandaan nyo itong mabuti. Ang Panginoon ay hari. At ang gusto niya mangyari, maghari siya sa buhay natin. Kasi ayaw niya na lagi na lang Pasko aabangan natin. Tapos magkakagali tayo ng anak natin kasi hinihintay lagi natin yung papasko ng anak natin. Gusto natin sasabihin sa ating kumparit kumare, Mare, baka pwedeng pera na lang, huwag na laruan. Hindi na naglalaro yung inaanak mo. Yung pala sa kanya. Bakit? Ay naranasan din namin nung araw yun Tontuwa kami pagkapapasko, di ba? Kasi ang daming mapepera nung anak mo. Syempre, ang labanan yan. Mas cute yung anak mo, mas maraming pera yun. Ang kukuyot ng anak ko ng bata pa So, tingnan nyo. Ang Panginoon mismo, ito lahat yung turo niya. Bibilisan ko na po. Ilang oras na ako tayo? 14, Diyos ko, 15 minutes na lang o 14 minutes. Okay. Tingnan nyo, ito mismo yung tinuro niya. Hindi yung sarili niya, tinuro niya. Pinakita ko sa inyo, once na siya nagsabi sa sarili niya. Pero sinabi niya pa, patungkol pa rin talaga doon sa kingdom niya. The parables about the kingdom. Ito yung mga tinuro niya. Anong unang parabola? Hindi ito pagkakasunod-sunod. Pero as far as I know, ito yung ating inuna. Matthew 13. The parable of the sower. Basahin ninyo. Lakasan ninyo. 1, 2, 3, go! Ngunit hindi ko itinatawag sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananggana. Ngunit ang wala ay nakakautinga sa kanya at yung iba. Tingnan nyo dito muna tayo. Several years na natin pinag-aaralan ng about God's kingdom. Pero most of Christians, kalinaga sa kanila ito. Kaya nga makikita ninyo, hindi ko maintindihan itong born again na ito. Why? Sabi ni John Bevere, Dr. John Bevere, it is impossible to understand kingdom concept and having democratic mindset. Siyempre, ang settings natin mga Pilipino, democratic. Hindi ka pa sinisilang, meron ka ng nakahanda sa iyo, preparado ng kultura ng demokratiko. At yun ay ilalagay sa kaisipan mo, isisiksik yun, whether you like it or not. Kaya ikaw, naborn again ka, magulang mo naborn again, hindi alam yung kingdom concept, problemang malaki. Dadaling ka ulit nito, doon sa buhay na miserable. Just to survive lagi. Trabaho ka ng trabaho. Okay? Naguhumiyaw ngayon yung kalooban mo. Kasi ikaw nilikha para mag-rule, mag-reign. Para ikaw ngayon yung nagdidikta ng tempo doon sa iyong place of influence. Ano nangyayari ngayon? Alipin ka ngayon ulit ng demonyo doon.
Kaya ikaw, ano yun? Hirap na hirap doon sa lugar mo. Kasi hindi mo naintindihan kung ano dapat mong ginagawa. Pero kung makikita nyo rito, anong sabi rito sa talata? Mga kapatid, doon daw sa mga sumusunod sa Panginoon during that time, yung kanyang 12 apostoles. Sa inyo, dahil ang tinuturo ko sa inyo about my kingdom, sa inyo, hindi talinghaga sinasabi ko. Tama ba? Naintindihan siya eh. Kasi doon sila tinuturuan ng Panginoon, doon sila nag-immerse, doon sa ganang klase ng kamalayan. Pero yung iba nakakarinig sa kanila, puzzled. Gulong-gulong. Ano yung pinag-aaralan niya mga yan? Di ba? Mga kapatid, tingnan niyo po. Ang sabi rito, sa kanila, tingnan niyo sabi rito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Kaya tingnan niyo, kayo, dahil kayo mismo ang recipient ng kingdom preaching, kingdom teaching, ano nangyayari? Excited kayo, may matututunan ulit kayo. May tatanggapin ulit kayo. Pero doon sa iba, na supposed to be, meron na sana. Pero nawawala pa. Okay? O, tingnan nyo, sabi dito sa susunod. Na talata. Nagsasalita ako sa kanila sa mamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila. May mata ha? Kasi tumitingin eh. Tingnan nyo ha, meron silang physical eyes, may mata, sabi rito, tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. Pwede palang may mata pero hindi nakakakita. Sinabi. Ano pa sabi rito? At nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Yung pala. Kasi, nakatingin, pero hindi niya naintindihan. May isip, pero punong-puno ng settings. Hindi naman. Kaya meron na sanang kaunti. Yung kaunti, mawawala pa. Ngayon, paano mo experience? Nag-uumpisa lahat. Sa dapat naiisip mo muna bago mo may akto. Hindi mo pwedeng may pamuhay isang bagay na hindi mo naiisip. Kasi ang kaya mo lang ipamuhay, yung kaya mong maisip. Kaya sabi rito ng Panginoon, tingnan niyo sabi ng Panginoon, ay natutupad nga dyan sa mga yan, sinasabi ni Propeta Isaiah. Yung hula ni Propeta Isaiah, nano raw, makinig man kayo na makinig. Tingnan niyo, may tenga. Subalit hindi kayo maunawaan kailanman. Ano ba? At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Kaya sabi ko sa inyo, please huwag kayong makipagtalo. Walang nananalo sa nakikipagtalo kasi ang pabagat, pakikipagtalo. Buti sana kung pakikipagpanalo. Di may mananalo. Ay pakikipagtalo, di parehas talo kayo. Hindi malulugod si Lord, pati. Isa pa, yun nga, magkaiba kayo ng paniniwala. Kaya laging ganito lang. O sige, paniniwala mo yan, iginagalang kita, ipamuhay mo na lang. Ako, kung ano paniniwala ko, sana igalang mo rin, ipapamuhay ko ito. Sana may kadugsong yun pero hindi mo nadudugsungan. Pero huwag kang mainggit pagka binibless na ako ni Lord. Ayan yung mga ganung bagay. Okay, tingnan nyo ha. Sapagkat naging, anong dahilan? Sapagkat naging mapurol. Alam nyo sa ibang, sa English sa salin yan, nagkaroon na ng ano raw yun? Callous heart. Ang puso pala nagkakakalyo rin. Pagkaayaw lagi makinig. Yun yung danger. Tama naririnig mo, ayaw mong ilapat. Ang tawag sa inyo, Lord, mangmang. Darating ang bagyo ng buhay mo. Inevitable ang bagyo ng buhay. Pag hindi mo alam itong salita ko at hindi ka napatatag niyan, hindi mo nilalapat. Malaking problema mo. Maghampas sa'yo ng bagyo. The same hampas nung naglalapat. Parehas ng lakas, pero siya nanatiling nakatayo. Ikaw, lugmok ka. Yun ang sabi sa akin ng mentor ko, nuturo sa amin. Huwag nyo nang antayin. Yung hindi nyo na kayang makasunod, tsaka pa kayo susunod. Wala na kayong kakayanan. Sabi niya, hindi totoo yung ano eh. Sabi ron, ano raw yung ano, experience daw is the best teacher? No, hindi totoo yun. Ang best teacher natin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. At ang banal na Espiritu. Kasi kung experience, ang dami mong sakit munang mararanasan, tsaka ka matututo. Tama na yung sa sakit lang. Tapos tumino ka na. Di ba? Kailan ka pa susuko kay Lord? Mag-aantay ka na naman. Susunod na Pasko na naman. Kaya pinapaunawa natin ng gusto ito. Ano itinuro ko sa inyo? What is the reason for this season? Because God is holy God.
Kung ano sinabi niya, anong sinabi niya? Ikaw, Satanas, gawa ng ginawa mo, nagkasala yung mga tao, hindi mangyayari ngayon yung kalooban ko sa kanila. Pero huwag kang mag-alala, magkakaroon ng Pasko. Isisilang ulit ako, magkakatawan tao ako. Kasi hindi pwede pupunta ako sa lupa nang wala akong katawan eh. So, magkakaroon ng virgin birth sa kamagitan ni Mary. And therefore, babasagin yan ulit yung authority. Babalik ulit sa tao yung authority. Yung kingdom ko, mararanasan ulit nila. That is the very essence of Christmas. Diba? Yung pagbabalik nung nawala sa atin, yung rulership. Kaya tayo laging talunan. Alam niyo ba ang sabi ng Biblia? Kaunti lang ang taas sa atin ni Lord. Kaunti lang ang taas sa atin ni Lord. Because we are all created after God's image and likeness. Diba? Kasi yung nakalagay doon, we are a little higher than the angels. Yung angels na tinutukoy doon, mga kapatid, walang iba kundi si Lord yun. Elohim ang nakalagay doon sa Bible, sa original na teksto. Mga kapatid, akala ko noon, yun yung literal na angel, kaya nalilito ako noon. Ego, teka, mas mataas ang alam kong pagkakalika sa tao at sa angel, kasi ang tao, nilikha after God's image and likeness. Ang angel, hindi naman. Yung pala, nung itinuro sa amin ng mentor ko, ang original na teksto pala noon, Elohim. Si God. Kaya sabi, you are a little lower than Elohim. Kay God. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, grabe yung inilagay sa atin ni Lord na free will. Kahit anong ganda ng naririnig mo, sabi ko nga sa inyo, grabe mutation ng inyong kasalanan. Kahit ang gaganda ng patotoo sa inyo ng tao, walang epekto na sa inyo. Sobrang tigas at mapurol na ang isipan. Kaya nga sabi rito, verse 16, subalit mapalad kayo. Sino? Yung kanyang nakikinig sa kanya. Yung disipulo niya. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Sapagkat nakakakita ang iyong mga mata. Di ba? At nakakarinig ang iyong mga tenga. Okay? Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan. At marinig ang inyong napapakinggan. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. Kasi nga naman, sila kasama na nila yung pinakang kanilang inihuhula lang noon. Naririnig nila, kasama pa nila, nakikita, nararamdaman. Kaya higit pa sila doon. Verse 18. Kayo bumasa. 1, 2, 3, go! Dumarating ang masama at kagat, kailangan sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Tignan nyo itong mabuti. Ang tingin ko, I will end here. Dito na matatapos. Sa Sunday na lang, ididiretso ko. Okay? Kasi ano to, seryoso itong bagay, mga kapatid. Bakit maraming Kristiyano, partikular ay nakakarinig naman ng kingdom teaching, partikular sa atin. Kasi ako, simula pa nung nalaman ko to, ito na lagi turo ko sa inyo. Ito na lagi. Kaya kayo na meron na bibigyan pa. Pero yung iba na meron kakaunti, pinagbaling wala pa nila, hindi pa nila nilapat sa buhay nila, mawawala pa. That is very biblical. Mga kapatid. Ang sabi rito, kapag ang isang tao, sabi mo sa katabi mo, tao ka. Oh, maniwala ka, tao ka. Na dumirinig ng mensahe. Anong klaseng mensahe? Tungkol sa kingdom of God. Yun na nakalagay sa English dyan. Paghahari ng Diyos. Okay. Ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Remember yung seek first my kingdom? Naalala nyo? Ano ibig sabihin ng seek first? Don't stop until you understand it. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nauunawaan. Importante ang pagkakaunawa. Pag hindi mo naunawaan, walang epekto ito sa'yo. Yabang lang kasi head knowledge lang. Pag naunawaan mo, yun yung pagkakataon sa'yo. Praise God dahil kaya mo na ngayon ilapat sa buhay mo. Pag inilapat mo sa buhay mo, ang Diyos ay hari, ang salita hindi nababali ng hari, and therefore, kung anong sinabi niya, babakapan niya yan, ipangyayari niya sa buhay mo, mararanasan mo epekto. Napakagandang epekto. Araw-araw, Pasko.
Mensahe tungkol sa paghahari. Tingnan nyo ha, may particular na mensahe. Kaya kung mamutan ninyo, napakaraming Kristiyano. Born again naman. Lagi naman nakakarinig ng born again teaching. Nakakarinig ng turo tungkol sa prayer. Nakakarinig ng turo tungkol sa resurrection. Pero hindi sa kingdom. Kingdom lang nakalagay. Message about the kingdom. Yun ang particular na ano. Inanakaw ng kaaway. Kaya nga importante, unawain mo. Nandiyan ka na lang din, unawain mo. At sabi rito, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumating ang masama. Sino yung masama na nadating? Sino yung masama na nadating? Tingnan mo katabi mo. Hindi yan, siyempre. Okay. Demonyo, siyempre. Pag kami nangangaral at gusto kang i-distract, gustong kunin yung tinatanggap mo na paghahari ng Panginoon sa buhay mo, walang iba kundi demonyo yun. Okay? Ano gagawin niya? Kukunin. Dumating ang masama at agad, immediately. Kapatid, hindi biro yun, immediately. Kaya napaka-importante unawain mo. Immediately. Ano sabi rito? Okay? Inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Nagsayang lang ng oras. Ba? So mga kapatid, lalawig pa tayo sa pag-aaral natin ginagawang ito, pero ayoko i-spoil yung party. Christmas party natin ngayon, I think it's enough na marinig ninyo yung bahagi. Okay? Na pinakang essence, bakit Jesus is the reason for this season. Christmas. Okay? Si Kristo para sa masa. Okay? So, let me pray. Teka, anong susunod ba natin gagawin? Game Master, magpapalaro muna tayo ng mga ilan? Okay. Tapos, papaabot tayo ng 12, saka tayo kakain. Okay, sige. Okay? Tayo magpe-pray na. Dakilan Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Kami sobra pong grateful, Panginoon, sapagkat nakilala ka namin, binigyan mo kami ng pagkakataon na lalo ka pang kilalanin. Oh Lord God, Lord, totoo po, Ama, gusto mo talaga ay patuloy at patuloy na ikaw po ay aming kinikilala. Oh Lord God, sapagkat nais mo, Panginoon, na pare-parehas kami, oh God, na patuloy po, na marinig namin ang mga katuruan mo, na patuloy na magbibigay po sa amin ng mga panuntunan para po doon sa daan namin patungo sa aming pagtatagumpay na matagal na nag-aantay sa amin. Lord, I believe and we believe, Panginoon, na patuloy po namin mararanasan sa lugar na ito, O Lord God, ang acceleration ng iyong kaharian, O Lord God, sa aming mga area of influence, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming ministeryo, Panginoon, at sa lugar kung saan mo kami dadalhin. Thank you so much, O God. Patuloy nga po, ang dalangin ko ay patuloy na tulungan mo kami makasunod sa iyong batas at prinsipyo, O Lord God. At ipakita, Panginoon, sa mga tao na kung saan ay nasa paligid namin na ikaw po, Panginoon, ang aming Panginoon at wala na pong iba. Salamat po, Ama. Salamat po. At napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa. Although, Panginoon, sa wakas, talaga nakaranas din, O Lord, ng mga problema. Pero Lord, tapat ka, Panginoon. At dakila, Panginoon, ang iyong pong mga pangako. Dakilan Diyos, na every time, Panginoon, na patuloy kami, na magpapatuloy sa pagsunod po sa iyong kalooban, nakikita namin, Panginoon, lagi. Dakilan Diyos, ang kabutihan mo, Panginoon, ang biyaya mo, O Lord God. Kaya Lord, hindi kami magsasawa na patuloy po na ikaw po yung aming sundin, ikaw ang maghari sa aming buhay, at patuloy, dakilan Diyos, na ikaw po ang mataas sa aming mga buhay. Thank you so much, O God. Pagpalaan mo po ang bawat isa, at ma-enjoy, Panginoon, ng bawat isa, ang presensya ng bawat isa, partikular ang lahat ng aming gagawin. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang mataas sa lahat po ng aming gagawin. Pagharian mo po, Panginoon, ang araw na ito po ang aming isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, okay na tayo.